Serbisyo medikal para sa lahat. Pinangunahan ng Quezon City Health Department ang 5 araw na medical at dental caravan sa iba-ibang distrito sa lungsod bilang bahagi ng libreng laboratorio, konsulta at gamot para sa lahat o Love for All program. Pakikiisa ito sa selebrasyon ng kaarawan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. May immunization ng mga sanggol hanggang sa bakuna sa senior citizens, libre rin ang check-up, oral examination, maintenance medicines at vitamins. Nakilahok din ang QC Moms sa isinagawang milk clearing activity para sa QC Human Milk Bank. Makatatanggap ng share card ang mga nagbigay ng lagpas 100 ml na gatas na katumbas ay hanggang 40% discount sa serbisyo ng Quezon City General Hospital. QC Always Ahead. Umalalay ang pamahalaang lungsod para tiyaking ligtas at maayos ang unang araw ng bar exam sa University of the Philippines, Diliman. May libreng shuttle service ang Department of Public Order and Safety para sa mga examinees at may nakaantabay ding mga ambulansya, rescue at fire trucks. Nagmando naman ng trapiko ang Transport Management Department at Metropolitan Manila Development Authority. Pinarangalan bilang top public servant for allied health si Mayor Joy Belmonte sa Top Rank Review Center Gawad Galing Global Award of Excellence in Nursing. Naging kinatawan ng alkalde sa Quezon City Health Department OIC, Dr. Ramona Abarquez. Ibinida ng pamahalaang lungsod ang iba-ibang programa ng QC para sa mga kababaihan at pagsusulong ng pagkakapantay-pantay sa mga miyembro ng Angat Bayi Political Empowerment Fellowship Program. Kabilang sa mga na-highlight ang No Women Left Behind program, iba-ibang Gender and Development Council Office seminars at workshops at livelihood programs for women. Nagdaos ng Industry Forum ang Social Services Development Department at Public Employment Service Office na layong magbukas pa ng mga oportunidad para sa Q-citizens at mas palakasin ang ugnayan ng lokal na pamahalaan sa mga employer. Validated na ang higit 1,400 senior citizens mula District 4 para maging bahagi ng Social Pension Program ng Department of Social Welfare and Development. Katuwang rito ang QC Social Services Development Department at Office for the Senior Citizens Affairs. Binigyan ng financial assistance ng QC-LGU ang pamilya ng mga biktima ng sunog sa Pleasant View Subdivision sa Barangay Tandangsora noong August 31. Tinulungan din silang makakuha ng libreng cremation para sa mga kaanak na nasawi. 77 bike patrollers ang nagtapos sa pagsasanay para sa road safety training course. Sila ang magbabantay at manghuhuli ng mga motorsiklo at four-wheel vehicles na dadaan sa bike lanes. Nakibahagi ang QC-LGU sa Project Against Child Exploitation Philippines at Vietnam Regional Information Sharing with Partners bilang pakikiisa para wakasan ang child labor sa lungsod. Nakipagpulong si Mayor Joy Belmonte kay National Historical Commission of the Philippines Chairperson Emmanuel Calairo para pag-usapan ang nakaplanong development ng historical sites sa lungsod gaya ng Pugadlawin at pagtatayo ng bagong museo at parke sa Novaliches. Inabutan ng tulong pinansyal ang higit 5,000 indigent Q-citizens mula District 1 to 6 sa ilalim ng Assistance to Individuals in Crisis Situation Program ng Department of Social Welfare and Development at opisina ni Senador Bong Revilla Jr. Mamamahagi ng 5 milyong pisong halaga ng Lysol products ang Reckitt Philippines. Ipamamahagi ito sa iba-ibang barangay para masigurong ligtas ang Q-citizens. Na-turn over na ng pamahalaang lungsod sa pangunguna ni Mayor Joy Belmonte at ng Education Affairs Unit ang 160 sets ng sound system na ipamamahagi sa QC Public Schools para magamit sa iba-ibang activities ng mga estudyante. Pinangunahan ni Majority Floor Leader Councilor Doray de Larmente kasama ang Committee on Laws, Rules and Internal Government at Committee on Public Order and Security ang pagdinig para imbestigahan ang mga insidente ng sunog sa lungsod at gumawa ng mga hakbang para hindi na ito maulit.